have here today Justin K. Gaho, and she topped the Philippine Pharmacy Licensure Examination last November 2023. Tama kay ano? Opo, ma'am. So, top 1 po si Kay during that time. And graduate ka sa CEU, right? Opo, ma'am. Saang CEU? CEU Manila po. CEU Manila. And kailan ka graduate? July 2023 din po, ma'am. July 2023, and then nag-take ka ng board exam November 2023. Opo. So, parang meron ka lang more or less 4 months po, ma'am. 4 months of review. Opo. Okay, so, balita ko, top 3 ka nung graduate po. Graduate ka Opo, sa overall batch. Ilan yes, kayo po, nun? I think 200 plus po kami noon. Nung nag-aaral ka pa, nakadevelop ka ng mga habits? Opo, ma'am. Talagang sineryoso ko na po. Kasi freshman pa lang, parang I had this vision na bukod sa gumraduate as or ng may Latin honors, parang, ayun nga po, maging among sa top rankers ng batch. Parang, ever since, ambisyosa po ako. Kasi nung grade 12, medyo painful po siya for me kasi nawala ako sa honors. May isang subject po talaga na unfortunately hindi ko po inabot. Kaya sabi ko parang if ever last straw ko na tong college na ayun, to pa rin po yung dream na yun. And even though hindi naman po natupad na pinakamataas, still grateful po na ayun. Kahit hindi pinakamataas top 3, pero pagdating sa board exam naman, top 1 ka. So, nung graduate ka sa CEU, diretso ka na nag-review or medyo nagpahinga ka ng konti? Diretso na po, ma'am. As in, ngayon nag-graduate ka, tapos bukas. Pero kasi, parang magre-review ka na agad. Pero kasi, ma'am, parang yung tapos ng school year namin, malayo pa yung mismong graduation date. So, the time na naghihintay ako, nag-enroll na po talaga ako sa Metamorph. So, nag-review ka na kaagad? Opo. Natandaan ko po ng batch 4 premium. Sinisimulan ko na pong panoorin yung videos. Mm-hmm. Kasi yun, ma'am, hindi siya yung talagang literal na nag-end yung school year. Like, may mga clearance pa kami, may tradition po kami na sampagitan interlude, nagpa-practice kami. So, habang ginagawa po namin yun, talagang nanood na po ako ng videos. Kasi ang goal ko po nun is makatapos ng at least 1 module before mag-on-site. Mm-hmm. Which, yun na po yung pinasukan ko after graduation. Nagawa mo. Na tapos mo. Opo, module 1 po ang natapos ko. Sobrang dami ng video lectures na nandun. Opo. Okay, so at least meron ka ng background sa module 1 nung nag-start ka mag-on-site. Opo. Okay, so ano yung mga na-develop mong study habits na na-develop mo lang talaga nung nagre-review ka na for the board exam? Ano po talaga, ma'am? Strictly, maaga gumigising. Okay, what time yun? Yung 4:30 a.m., ma'am. 4:30 a.m.? Pero yun, ma'am, di naman ako talagang gising na noon. Like, yung start talaga ng review ko, 5 a.m. Yung 4:30 to 5, hinahayaan ko lang sarili ko mag-bed rot, ganon. Scroll sa Facebook, TikTok, ganon. Para, alam mo yun, may konting motivation before talaga mag-review. And then, talagang minake sure ko na ganun pa yung schedule ko. Siguro, ma'am, natatapos ako siguro usually 2 p.m. na. Medyo maaga, ma'am. And then, mas importante kasi sa akin, ma'am, yung quality ng review. Instead po yung long hours na review. So, ayun po, finalo ko for 5 a.m. hanggang 2 p.m. with breaks in between. Hanggang sa, ayun po, matapos yung review season. Yan nga yung sinasabi ko sa mga estudyante. Talagang pag nagre-review ka, dapat umaga. Kasi umaga ang board exam, di ba? So, dapat paggabi, tulog ka. Rest pag time. Umaga, nagtatrabaho yung utak mo. Kasi pag baliktad, baliktad yung cycle, pagdating ng board exam, feeling ng utak mo, for example, umaga ka natutulog, di ba? Tapos gabi ka gising. Somehow nakaka-apekto po sa performance. Oo, may effect, di ba? Iba po yung critical thinking and judgment mo. Pagka di po talaga siya sanay. So, ano naman yung support system mo during that time? Family po talaga. Family. Family talaga.
Sila po talaga yung major support na aminado naman po ako na I was able to follow through my schedule. Kasi may ganun po akong privilege. Like, I acknowledge that na may taga-provide, ganun, like, all of my time talaga, ang gagawin ko na lang mag-aral. Ganun. May sumasalo ng household chores, ganun. Si mama mo. Mama Very and supportive, brother, brother. opo. Very supportive sila sa Opo. journey mo. Alam nila yung pangarap mo na... Opo. Alam nila. So, dapat sisuportahan ka talaga nila. Opo, since nag-aaral naman po ako. Kasi, tsaka, di ba ma'am, nakwento ko po sa inyo dati, gumawa talaga ako ng nameplate. Oo. So, pagka pumapasok sila sa kwarto ko, for sure, nakikita nila yun. Yun nga pala, yung kirento mo sa akin. Yun yung pinakamagandang part na narinig ko sa'yo. Talagang minanifest mo. Maging Opo, top talaga. 1. As an ambisyosa po talaga. Talagang pag nag-aaral siya, nakita ko yung video niya, nag-aaral siya. Tapos, habang nag-aaral siya sa tabi, may nameplate. Justin K. Gaho, first placer. Kasi ganun yun sa, sa oath-taking, diba? Meron kayo dun sa stage. Tapos, may first placer, ikaw yung sa gitna. Opo. Talagang, reyna to ng manifestation. Grabe ka talaga. So, minanifest mo talagang top 1. Hindi lang talagang top notcher, ha? Top 1 talaga. Opo, kasi iniisip ko nun, ma'am, talagang iniisip ko na, ay, malabo naman, ganun. Although, ambisyosa ako, parang, may pagka-realistic din naman ako. Sabi ko, ay, malabo naman. Sabi ko nun, para kung ayaw ni Lord, o pwede niya ako ibaba sa 2, kung ayaw niya ng 2, 3, para alam mo po yun. Marami pang allowance. Maraming allowance. Yun din po sinasabi ko sa students talaga na, taasan niyo na yung pangarap. O para kung ayaw, kung di niyo maabot, o marami pa kayong tama chance. Ayan ha, sa mga nanonood. Talagang pag nangarap ko, yung top 1 na. Kasi si Kay, ganun yung pinangarap niya talaga. Top 1 sa board. So, sabi mo nga kanina, Latin honor student ka, no? Opo, ma'am. Anong Latin honor yun? Magna po. Magna cum laude. Magna. So, mataas na talaga yung mga grades mo nung pa lang, college. Tapos top 3 ka. Tapos pagdating ng board exam, top 1. Opo. Grabe. So, congratulations in all modesty, talaga. thank you po so much. Talagang Tapos, kaloob po. Ano yung pinakamahirap na module for you? Nung nagre-review ka? Pinakamahirap, ayaw ko po talaga ever since ng Module 6. Bakit? Ayaw mo ng Module 6? Siguro, ma'am, yung mga subjects kasi doon, yun yung mga nagkataon na na-take ko siya, online kami. So, the motivation talaga is really low. Talagang, pagka papaquiz yung mga teacher namin, gigising na lang po talaga ako, mag-o-open ng camera, magte-take ng quiz. So, siguro naka-apekto po yun na hindi established sa akin yung concepts ng undergrad. Like, magagaling pa yung mga professors. Pero, ayun po, ang ginagawa ko lang talaga noon, nearly survival, para di lang po mawala yung scholarship. Opo, parang ganun po. So, scholar ka din? Opo, ng CE. university po. Wow. So, syempre, nung nag-re-review ka na, di ba, for the board exam, may mga panahon na napagod ka? Oo naman po, ma'am. Ginagawa mo pag napagod? Nakaka-burnout sobra. Kasi, bukod po talaga sa pagod physically and mentally, syempre yung emotions, since board exam. So, ginagawa ko lang po nun, the stress. Like, scroll, as in, hahayaan ko lang yung sarili ko na, ay, parang hindi ko feel mag-aral today. Sige, bukas na lang. Parang, mga ganun po. Like, ayun nga po, nakaka-demotivate din at times. Nagpa-pray lang ako. Ganun, nakikipag-usap sa friends ko. Parang naghahanap po ako ng karamay. Ganun. Sabi ko, ganto, ganyan. As in, nag-vent out po ako sa kanila kahit na alam kong ganun din yung pinagdadaanan nila. Kasi feel ko, doon ako ma-comfort and malaman ko talaga na hindi po ako nag-iisa sa fight na yun. Actually, maganda din yun na may kausap ka at may sa'yo. Dito, may nakakaintindi sa'yo. Kasi parehas kayo ng pinagdadaanan. Opo. Actually, yung makakaintindi lang din sa'yo, yung same mo lang din ng pinagdadaanan. So, yung mga panahon na yun, pag, yun nga, medyo, parang, ayoko mag-aral today. Ano yung strongest motivation mo, yung inspiration mo talaga na, kahit pagod ka na, ano yung nagpapabangon sa'yo?
Ayun po talaga, yung nameplate. Like, right through my bed, ay parang pag right through my bed, itong pangarap mo, bumangon ka dyan, mag-aral ka, ganyan. Parang para sa pagod family na mo. ako. Ay, gusto ko pala mag-first place. Tapos may nasisilip ako doon, gano'n. Ito yung pangarap ko, ganyan. So, kahit pakonti-konting aral, talagang, gumagana naman po. Pag weekends, nag-aaral ka pa rin? Weekends, opo, except Sunday talaga. Sa Sunday, talagang reset po talaga. Family time, spending time with family. Hindi ka nag-aaral nung mga panahon na yun? Hindi po Wala talaga. Parang alam din po kasi ng katawan ko na, ay, Sunday ngayon. Ganun, huwag ka muna babangon dyan. Ganyan. So, nung nag-aaral ka, di ba sabi nga nila sa pag-aaral, syempre hindi lang yun, aral. So, may change ka ba sa lifestyle mo? Kumain ka ba ng brain foods? May tinake ka ba? Mga ganun. Yung water intake mo? May mga binago ka ba sa lifestyle mo? Lifestyle, yung sa foods, parang wala naman po. Okay. Thankful din po sa sarili ko kasi mahilig din po talaga ako sa gulay. Kasi isa po yun talaga sa mga brain foods. Ayun. So, hindi ko na po finors talaga. Natural na lang yun sa'yo. So, wala ka nang change kasi yun na talaga yung pagkain mo before. Opo. Pero fruits po talaga. Fruits? Hindi ka din nagkakape? Fruits po hindi. Fruits hindi ka kumakain? Opo. Binabawi ko po talaga siya sa gulay. Okay. Kape po, ayan talaga. Yan na po yung dugo ko ngayon. Hanggang ngayon? Opo. Pero nung nagre-review ka, nagkakape ka? Opo. Pero wala na po siyang effect sa akin. Kumbaga, feeling ko na lang po siya, physiological na, or psychological na, ay, uminom ako ng kape, may energize ako. Pero di na po siya talaga yung literal na nakakapagpagising. Nung nagre-review ka for the board exam, lumalabas-labas ka ba para makahinga, ganon? So, sobrang dalang po. So, kinonfine mo talaga yung sarili mo sa loob ng kwarto, nag-aral ka lang talaga. Opo. Kahit di po ako nag-aaral, as in, nakahilata lang ako. Talagang, di ko po alam. Siguro, family din po Talagang yung bahay namin, nagawang home talaga na. Kahit nandun lang ako, lang ako. Comfortable ka talaga. Hindi ko kailangan lumabas-labas. Ganun. So, ang laking tulong ng yung environment na sobra po. Peaceful. Alam mo yun, yung hindi magulo habang nagre-review ka. So, very conducive for studying. Opo. So, alam mo, papasalamatan mo talaga yun sa parents mo kasi binigyan ka ng ganong support, di ba? Emotional support, financial support, pati yung peaceful environment binigay sa'yo. Talagang you are one of the blessed. Talagang blessed ka sa parents mo at saka sa kapatid mo. Tinutulungan ka rin ng kapatid mo. Hindi naman po. Pero siya na po yung tumutulong sa parents ko sa gawaing bahay. So, ikaw hindi ka na alam na yan. So, sa mga parents out there, pag yung mga anak nyo mag-take ng board exam, exempted sila sa gawaing bahay. Kasi malay nyo mag-top 1. Tingnan nyo si Kay, exempted siya sa gawaing bahay. Babawi na lang po after. Okay, so, punta na tayo nung magbo-board exam na. Sabihin natin 3 days before the board exam, anong ginawa mo? Nag-aral ka pa rin? Naku, ma'am, nagkakram na po ako nun. So nag-aral ka pa rin? Opo, di po talaga ako matahimik. Na, di ba, usually po sabi, ay, relax ka na. Relax na. Ganun ginawa ko dati. So, ikaw talagang... Wala, nagkakaram pa rin po talaga ako, ma'am. Yung tutorials notes ko, yung mga final coaching po natin. As in, tinatry ko pa pong i-ano sa lahat. Sa utak mo. Isalok lahat. Oo. Lagay sa utak mo, no? Opo, pero parang feeling ko wala na po talagang pumapasok. Parang ma-validate na lang po na, okay, may naaral ka, go. So, parang na lang yun. Na last minute, nag-aral pa rin ako. Opo. Pero may effect. May nabasa ka bang last minute na lumabas sa board exam? Siguro, ma'am, nung second day, Pakop Green Module 6. So, nagbasa ka pa before yung second day? Opo, kasi nung nagre-review po ako, di ko po talaga binasa yung pakop. Like, question number 1 lang lagi yung nakikita ko. White precipitate. Ganon. Accumulated mercury. Ganon. Question number 1 lang. Tapos, na lang siya, kinram ko na lang po siya habang papunta ng exam site. Kasi yun po yung mga feeling ko, mga bagay na hindi worth it for long term. Kaya, short term na lang na scan, malay mo, lumabas pa po, ganun. Pero may mga lumabas ka nung nag-scan ka? Meron naman po.
So, malaking tulong din pala yun, no? Yung mga relax-relax na sinabi nila, talagang hindi mo ginawa yun? Hindi po. Di po ko matahimik, ma'am. Okay. So, nung first day of board exam, ano na-feel mo after lumabas sa testing site? Confident? Ay, naku, ma'am. Sobrang lutang po. Talagang, anong feeling mo? Sobrang lutang ako, ma'am. As in, parang, di ko nga po alam paano ko naka-uwi. Buti na lang yung exam site po. Parang one bus ride away lang sa amin. Ando na po agad yung bus sa labas. Ganun, sasakay na lang. As in, sobrang lutang po. Tapos, ma'am, may hiningi akong sign nun kay Lord. I mean, hindi ko siya hiningi. Like, nag-establish ako, Lord, kapag ganito, ayun, may pag-asa pa rin ako mag-top. Ganun. Kasi parang, Module 1 pa lang, ma'am, as in, gumuho na yung pangarap ko. Pero, di ko naman pa i-deny na kayang pumasa. Pero yung extra goal ko na mag-top, yun po yung medyo imposible. Kaya, pinagpasa Diyos ko na po yun. And then, nakakatuwa lang po kasi pagka-establish ko nung sign na yun, pagka-uwi ko po, nangyari siya. Ano yung sign? Pwede mo bang i-share yung sign? Medyo personal po. Kasi personal siya. Sige. Huwag na natin tanongin. Pero yung sign na yun, nangyari po talaga. Like, pagka-uwi ko, ano yun basta chat from a particular person po. Ganon. Na medyo imposible, ganyan. Tapos, pagka-open ko ng phone ko, kasi di ko po talaga din na yung phone ko sa exam site. Tapos, pagka-open ko, gulat ako, andun siya. Ayun, sino kaya yun? So, nung first day, parang gumuho na yung pangarap mo na, ay, parang hindi mag-top. Pero, feeling ko papasa naman ako. Pero nung naghingi ka ng sign kay God, parang bumalik ulit yung... Opo, nangyari siya, pero hindi totally... magtatap ako, pero hindi po totally ganun. Okay. Pero at least na lang medyo... Opo, at least nangyari siya, ganun. Tapos, nung second day naman, anong na-feel mo after ng... Yung second day po kasi mga 0.01% lighter siya than first day. Pero hindi pa rin po yung feeling na magtatap ako, ganun. Parang may confidence lang po na papasa. Kaya maging RPH po. Okay. So, ito na yung pinakamahirap ngayon na season. Yung waiting season. Ay, totoo. Ilang days ka naghintay? 5 days po. 5 days. 5 days? Ano ginawa mo nung mga 5 days na Ay, naku, ma'am. Nung review season, hindi po ako madalas mag-breakdown. As in, teary-teary eyes lang, gano'n. Nung talagang waiting season, doon ako talagang umiiyak-iyak. Sabi ko, Lord, parang awa mo na, ganyan. Gawin mo akong top-notcher, ganyan. Kasi nga po talagang, feel ko na po napapasa. Pero yung extra anxiety ko, di siya mawala. Kasi nga, yun po yung goal ko. Talaga. Maging top-notcher talaga. Top 1 talaga. Top 1, yun talaga yung goal. And interestingly po, parang despite the negativity, the cloudness, parang, alam mo yun, may gusto pa akong term na spark of hope. May spark of hope po talaga na nafe-feel kong ipagkakaloob pa rin po siya sa akin. Despite the negativities talaga. Ayun po. So, may mga negativity pa rin na pumapasok sa utak mo? Opo, sobra. As in, parang, imagine niyo po yung sobrang dilim ng kapaligiran. Pero may mga bling-bling-bling pa na spark of hope. Na feeling mo, magtatap ka pa rin talaga. Baka po, ganun po. Actually, kasi after ng board exam, out of your control na lahat Totoo, ma'am. Ipagpapasa Diyos mo na lang talaga lahat. Opo. Tama, diba? So, yung ginawa mo, pray ka lang talaga ng pray. Opo, pray lang. Bed rot. Ganun po. Ano, nakahiga ka lang na natutulog ka lang? May mga ganong time? Opo. Hindi ka lumabas? Ganon. Hindi po talaga. Sa 5 days of waiting. Opo. Prayers sa bahay lang. At opo, prayers. Nagpakaano ka talaga ng mga panahon na yun. Talagang kapit kay Lord ka. Opo. Okay, so yun naman, nakagaan sa loob mo nung... Nakagaan po talaga. Tapos ito na, nung lumabas na yung yung result. May nagsabi ba sa'yo na pumasa ka o ikaw mismong Wala, ma'am. Talagang nung kasi di ba ma'am ina-announce naman yung expected results. Pagkagising ko pa lang, in-off ko lahat ng notifications ko. Ganon. Ayoko may makikitang magme-message. Tapos, nung feeling ko lalabas na. Kasi yung April 2023, parang around 3 or 4 something siya lumabas. So, around that time, nakaabang na ako sa prc.gov.ph, refresh, ganun. Nakailang refresh ka kaya doon? Kaya nga, ma'am Ayun, tapos, ang funny pa, ma'am, kasi, habang naghihintay ako, nagpa-practice ako ng video ko, as in, nagre-react na ako,
in, ma'am, talagang pinapractice ko. Papalabas natin yun dyan. Bigay mo sa amin yung copy. Alam, ma'am, sige, sana di ko yung pa mga practice mo, tas yung actual. May ano pa ako doon, yung OA, may nonchalant, ganon. Tapos, biglang lumabas, parang around 4:51 p.m., pagka-refresh ko, uy, may ano na, ganon, may results na. Una ko tinignan, ma'am, yung list of successful examinees. As in, yung general list. Talaga humble ka doon sa part na yun. Ma'am, di na talaga ako umasa. As in. Tapos, hindi ako nag-control F kasi gusto ko ng suspense. Pero may kaba nun, ma'am. Kasi naalala ko nun sa module 2, may last minute mistake pa ako. Like, di ko po na-shade yung set. Kung set A or set B ako. Okay. Parang that time, kinalabit na lang ako ni Lord, huy, set mo. Ganun. Di ko po na-shade. Kung hindi mo na-shade. Opo. Kaya nag-overthink ako na baka yung ibang modules nakalimutan ko rin. Kaya baka di ako pumasa, ganun. Ayun, thankfully, 3 po yung kapilido ko dun eh. Ako yung pinakauna, Gaho, Justin Gay, Fajardo. Ay, okay na. May may relief na. Tapos, out of curiosity na lang, top 10. Tapos, sabi ko pa nun, ma'am, ay, titignan ko muna yung school. Ganyan. Tapos, bigla nag-load. Tapos, nakita ko dun yung pangalan ko. Hala. Ayan. Anong feeling mo? Wala, ma'am. Di ba napanood mo, ma'am, yung reaction ko? As in, video mo. Sabi mo, as in, gumawa na. Kapakita natin yun. As in, sobrang iyak-iyak na. Tapos, takbo agad kay mama. Mama mo talaga. Si mama talaga. Si mama talaga. Mama talaga. Yes. Ano sabi ng mama mo? Ayun. Sobrang natuwa siya. Siyempre, ma'am. Grabe, no? Alam mo, ngayon yung balahibo ko, medyo, kasi yung minanifest mo na mag-top 1 ka, tapos yun na yun, nung lumabas yung board exam, top 1 ka nga. Opo, grabe. Sana all, di ba? Grabe. Sabi ko pa nun, ma'am, ay, may ako kay Meta nito. May price ako kay Meta nito. MacBook. Yung talaga yung una ko naisip, hindi speech sa PICC, ay talaga yung MacBook. Oo. Ayun, ma'am. Ang pa, ma'am, share ko yung isa ko sa mga isa sa mga prayers ko, ma'am. Sabi ko noon, isa sa mga negotiation ko with Lord. Sabi ko, Lord, gawin mo lang akong top-notcher. Bibigay ko kay mama yung iPad. Ganon. Binigay mo? Yung iPad. Kaso, ma'am, MacBook. So, Lord ito yung usapan natin Pero ginawa ko, bininhan ko na lang. Ay, wow. Po. Talagang, alam mo yung sobrang blessed din ng mama mo. Blessed kayo sa isa't isa. Talagang sobrang blessing ng mama mo sa'yo. Sobrang blessing mo din sa mama mo. Sobra po. So, maganda talaga yung relationship mo ng mom mo. So, yung during that time, ang mama mo ay nasa bahay lang. Opo, housewife po si housewife. Mama. Tapos si papa mo yung nag-work. Ayun po talaga, medyo pinaglaruan namin si papa. Kasi di naman po siya yung tipong pala open ang phone. Oo. Ganon. So, inabangan po talaga namin na siya makakita. So, siguro mga 1 hour after the release. Hindi niya pa alam. Opo. Like, kakauwi niya po from work. Ayun, hinintay muna namin. Until, ayun na. Anong Wala. Parang first time ko po nakitang naluha si Papa. Ay, naluha siya. Si mama mo umiyak nung nagtapuan ka? Parang teary eyes, ganun. Ikaw? Oo naman, ma'am. Nagwawala talaga. As in umiiyak. Tapos, parang days after, na-video ko nga po, di ba, ma'am? Every time pinapanood ko na, pa rin ako. Naiiyak pa rin po ako. So, nung review season, di ba nag-top 1 ka? Kasi di ba nag-top 1 ka na, may gusto ka bang baguhin sa nangyari na sana ginawa ko pa to or wala na? Parang okay, confident ka na dun sa ginawa mo na nag-top ka? I think, ma'am, talaga for me, wala na akong babaguhin. Kahit pa hindi po ako nag-top-notcher. As in yung journey na yun, feeling ko, yun po talaga yung maximum mo. You did your best maximum, na talaga. As in yung binigay ko talaga lahat-lahat. As in kahit mahilo-hilo na ako sa pharmacology, inulit-ulit ko po talaga. Ganun. So sacrifice talaga siya on your part. Opo. Talagang yun nga, nagkulong ka talaga. Alam mo, yun ang lagi kong naririnig sa mga nagtatop.
Nagkukulong talaga sila. Oo. Nagkukulong sila sa kwarto, tapos talagang focus talaga, no? Opo. Commitment, diba? Tsaka pag pagod ka na, will na lang yung natitira sa'yo. Prayers. Ayan. So, yun na lang. Si God na lang din talaga ang kakapitan mo. Ayan. So, ngayon, dahil nag-top 1 ka, masasabi mo ba na malaking effect sa buhay mo yung pag-top 1 mo? I mean, financially, of course, nagkaroon ka ng trabaho, yung after ng lahat-lahat ng yun, masasabi bang worth it mag-top? Opo, ma'am. Worth it po talaga. Kumbaga, hindi man siya yung major edge mo pagdating sa work. Pero personally, ma'am, kasi ako nun, sobrang mahiyain ko talaga. As in, hindi ako people person. Pagka hindi mo kinakausap. Opo, pag di mo kinakausap, di kita kakausapin. Ganon. And parang, wala pong confidence sa sarili ko. And admittedly, after achieving that, ayun, nung na-bless po ako sa ganon, parang yun po talaga yung isa sa mga nagbigay ng confidence sa akin. And ngayon, syempre yung work ko po, nagtuturo, it would really require me na makipag-interact with students, with other school personnel. Parang yun po talaga. And isa rin po kasi yun sa mga prayers ko or yung pinromise ko kay Lord. Lord, promise kapag nag-top ako, I will really fulfill kung anong magiging purpose mo sa akin. Kasi ma'am, nung parang Sunday after ko pumasa, sakto yung homily, it's about your purpose talaga. Na yung mga blessings ni Lord, hindi lang yan blessings para sa'yo. Hindi yan to glorify you as a person, kundi para yan sa isa pang bigger role or purpose mo. And ako po, na-feel ko na, okay, baka ito talaga yung para sa akin. Kaya nung tumawag po talaga kayo, right after ko pumasa, umuo na po agad ako sa offer na magturo. Kasi, yun nga po, pinaninindigan ko yung promise ko kay Lord. And surprisingly, kahit hindi ko po nakita yung sarili ko noon, nahaharap sa daan-daang estudyante, ayun, na-enjoy ko po. So, nahanap mo yung purpose mo. Hopefully nahanap po. Mo. Kasi, talaga. anday mo na-inspire eh. Actually, yung mga estudyante inspired dun sa story mo na yung nag-top 1 ka, minanifest mo. Siyempre, naaano mo din yun, nasa-share mo din yun sa kanila. So, ang daming mong buhay na nai-inspire. Marami kang mga magte-take ng board exam na nai-inspire sila sa'yo. So, actually, yun yung pinakamasarap no? Ano na lang yung financial side. Pero yung alam mo yun, may ano ka sa fulfillment. Fulfilling siya, no, na may nai-inspire sa'yo. At may natuturuan ka. Opo. May mga taong nakatututo dahil tinuruan mo sila. Sana nga po. Of course, meron yan kasi naririnig ko isa ka sa favorite ng mga estudyante natin. So, ngayon, start na ng preparation for the review. So, this coming November 2025, ikaw, November 2023 ka, di ba? So, this coming November 2025, may mga estudyante na magsa-start mag-review. So, ano yung magiging, ano mo sa kanila, message mo sa kanila, anong pwede mong sabihin sa kanila, or ano yung message mo dun sa mga, ngayon pa lang nagsisimula na mag-review for the board exam? Message ko lang sa inyo is, just hold on. Alam niyo palagi ko sinasabi, the moment pa lang na sinimulan nyo ang pharmacy, nakalista na yung pangalan nyo sa list of passers. As in, it was really meant for you. And for me, yung pangarap na yan, hindi yan itatanim sa inyo ni Lord kung ayaw talaga niya yun para sa inyo in the first place. At saka huwag kayong matakot. Alam niyo, mas malaki kayo kaysa sa papel, sa lapis na hahawakan ninyo. Ang tanging mas malaki lang sa inyo ay si Lord at yung pangarap na ginawa niya sa inyo. Kaya, pagigihan nyo lang, just do your best para pagkaalis nyo dun sa room, wala kayong regrets. And, yung mga bagay na mangyayari after the board exam, wala na sa control nyo yon.
hintayin nyo na lang yung results, mag-pray kayo, and magpasalamat kayo after ninyong makapasa as pharmacist. Ayan. Thank you so much, Kay. Thank you po, Ma'am Claire. Super inspiring ng ng story. So, ayun, sana na-inspire yung mga nanonood. At yung mga magsisimula pa lang mag-review, ayun ha, talagang you have to sacrifice a lot. No? Kung kaya mong magkulong sa kwarto at mag-review lang, focus. Yun lang yung focus eh. Yung goal mo lang talaga. Yun lang. Wala kang gagawing iba. Wala kang ibang gagawin. Kundi mag-aral lang. Lahat ng gagawin mo para dun sa goal. So, thank you so much, Kay. Talagang very inspiring yung interview natin ngayon. So, salamat talaga. Thank you rin po, ma'am, sa pagpapashare sa akin po na story ko po.